Fact. But look at this. Kita mo yung kanan ni Sebo, puro tama sa mukha nito si Truman eh, no? Saka sa kabilang panig naman, ito si Truman, puro daplis, puro mintis. Asuntok, oo. Una-una nga dahil sa height eh. Hindi ako niniwala na 5'3" ito si Truman eh. Siguro ito mga 5'2" lang. Ito si Nise, mga 5'5" ito. Kaya may discrepancy po sa height nila. Siyempre, mas mahaba po ang kamay nitong Nise. At saka marunong po lumaban sa kaliwete dahil ang suntok palagi ni Nise, una ang kanan. Oh. Kaya napapari off niya yung suntok ni Truman. Kung nakakatapon man ang suntok si Truman. Right. At parang si Nise, parang groggy, oh. Oh. Talang po talaga si Truman. Talagang tingin ko, medyo masama po ang lagay ni Truman. Pero hindi pa umi-step in si Referee Garcia because nakakatapon pa ng suntok ito si Truman kasi. Oo, sumusuntok pa kahit pa paano eh. You know, Referee Garcia, we've seen him in action many times here in this corner. And he knows when to step in. Oh, yes. Mga veterano po referee kamukha niya na Referee Garcia, hindi po basta iyaano yan. Well, yan po ang mga binibitawan suntok po ni Nise. Medyo po talaga outbox si Truman. Oh. Pinakamahabang 3 minutes ng buhay niya ito. Actually, 9 minutes na kasi third round na ito eh. Oh. Nakaka-survive so far siya ng 2 rounds and a half. Nilalaban na pulaan dito ni Truman talaga yung kanyang tapang. Which is always hard to teach. Ano, nakakover ako ng basketball game. Lahat matapang. Kahit talunan sila, matapang lang sila. Naalala kita, partner eh. Sabi ko, ang hirap talaga ituro ng tapang. Talaga. In skills, pwede mo ituro pa rin tapang. I think you're born with it, or you develop it. Samantala, Pareño, or rather Conrad Nise, just not trying to be too overconfident and too cocky here. Because he could be hit by a big chamba shot, Right. Dahil bibigla pa po itong Truman eh. Ewan ko, maganda naman ang tuloy na pangalan nito si Mateo Pareño. Yan po si Truman. Ewan ko kung bakit lang ginamit na Truman. Mati Sekba Truman. Kaya nga. May dahilan niya. May dahilan niya siguro kung bakit ganon. Pero tingin ko po itong Truman, hindi po ito nobato. Ang style po, pati kung sumuntok, hindi po baguhan. Kaya nga ang talo po sa galing nitong Nise. Katalo sa laki. Tapos na po ang third round. One more to complete business here. Ngayon, ito po ang ating slow-mo. Kita po naman yung pinagtatamaan po doon si Truman ni Nise. Alam mo, pag minsan nag-iisip na po ang referee natin na awatin, pero yan nga po, gumaganti po itong Truman, kaya hindi po maawat ng ating referee. Tama po. Kasi kanina, actually as early as the first round, that minamatsagan na niya, kung papasok siya, i-stopping niya. Well, fourth round na po tayo at nais natin pasalamatan uli ang Ginebra San Miguel, Bilog ang Mundo, Grand Matador Brandy, Ginebra San Miguel Goo, and the Wildcard Gym. Just short pa rin talaga ito si Truman, hindi siya makaabot. Wala siyang fight. Wala siyang fight plan. Yan ang hirap sa level na ito. Hindi ka pa pumapasok sa international or at least sa national. No chance really to study your opponent. Right. Kung sino iharap sa iyo, yun ang lalabanan mo. Unlike kung international fight yan, nakakakuha ka ng tape. Lahat na papag-aralan mo. At saka yung mga promoter, na manager din, nakakakuha ng tape, patingin nga yung bata mo, Kim San, o kung sino man yung kausap mo sa abroad, Right. And then yun nga, usually, pag ganito mga unang mga laban, hindi mo agad nilalaban sa kaliwete. Pero ito nga, dito din si Truman po ang kaliwete. Dapat po ang malibago dito yung Nise. Pero yun nga Nise, dahil may 4 na laban na, marunong po lumaban sa kaliwete. Dahil
ang right lead palagi ang Yes. ginagawa nitong Nise. Good observation. And so far, the left hand has been taken out of the mix. Wala, hindi magamit eh. Oo. Either a knockdown or a unanimous decision will be the result of this one. Nisi just controlling this fight from the opening bell. Yung paglabas pa lang niya, pagtunog ng kampana ng opening round, sabi ko, ba agresibo to ah. Oo. Kita mo agad eh. Iba ang dominado niya agad ang laban eh. And I think one thing you learn from a 4-rounder is that you have no time, unlike in an 8-rounder, to play patty cake, you know? No time to get to know your opponent. I think in a 4-rounder, you fire away right away. Wala nang aralan eh. Wala Pagkampana, suntukan Wala ng na. suntukan. I think you just go to your strengths, adjust as the fight goes along, listen to your corner. Uy, medyo po nagbibitaw ito si Truman with a late rally, very late. Dapat ginawa niya kanina yon. Oh. Somehow he gets a second win mo, you know, huh? Right. Tuho naman si Nisi. Nakakumpiyansa na lamang na siya. Hindi na niya inatake si Truman. Truman looking elsewhere. Is he looking for the timer to tell him how much time he has left here? May style siya na tumitingin sa ibang kalaban eh. Ibang tao. Just about 20 seconds or less remaining in the battle. And that is the 10-second mark. All Nisi has to do is to coast along here. We are done with our curtain raiser, and we just have to go to our scorecards to make the result official and part of boxing history. Ladies and gentlemen, here are the scores of the three judges after 4 rounds of boxing. Captain Ramon Flores scores about 40-36. Henry Vernis scores about 40-36. Edwin Cesar scores about 39-37 for your winner by unanimous decision, Conrad Nise. Si Conrad Nisi po ang nanalo sa labang ito ng very unanimous decision. I don't think there was any doubt, Moilanes, regarding the outcome of this battle, dominated from the opening round. Right. Okay po, magpapatuloy po ang ating pagtatanghal ng great boxing dito sa Pilipinas, dito po sa In This Corner after these important messages from our dear friends.